Hi, isang pinagpalang araw po para sa ating lahat ng mga nakikinig dito sa ating programa sa BBS DWLV. Kumusta kayo mga kaibigan? Ako po ay nag-aanyayang samahan niyo ako sa loob po ng ilang sandali na tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng panahon at hindi po sa lahat ng dako tayo ay may mapapakinggan na salita ng Diyos. Kaya po sana ay ma-appreciate po natin, mapahalagahan po natin kung meron pong nagbabahagi sa atin patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat lahat po ng bagay sa mundo ay mayroong katapusan at lahat po ng season sa buhay ng tao ay lilipas. Tayo po ay alabok at babalik tayo sa alabok para din daw po tayong katulad po ng mga damo na nandyan ngayon at bukas ay susunugin. Kumbaga po, ang buhay ng tao ay may sugat lamang. Kaya po, sana habang tayo po ay mayroong lakas at sigla, ay magkaroon tayo ng panahon para po makinig ng salita ng Diyos. At of course mga kaibigan, magbigay ng oras upang makapaglingkod sa kapwa at makapaglingkod sa community, higit sa lahat makapaglingkod sa Diyos at makapagbigay ng kagalakan sa Kanya. Ako po ay si Ate Juicy at ako po ay makakasama ninyo sa loob po ng ilang sandali at dito po sa BBS DWLV mga kaibigan, samahan niyo po ako at mayroon tayong mabasahing bersikulo at ito po ay yung patungkol po sa mystery ng kasalan, no? At sa Mateo 25 ay mayroon pong account about po sa tinatawag na parable of the 10 virgins, na kung saan po ang kwentong ito ay napapaloob po ang kwento ng pagdating ng ikakasal na lalaki, ng bridegroom at magsasalubong sila doon sa bridegroom. Pupunta sila sa bahay ng bride, no? Basahin po natin ang nasa Mateo 25. Sabi po dito, "At the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom." Ito po ay isang parabola na inahalintulad ang kaharian ng Diyos sa 10 birhen na kung saan nag-aantay sila sa ikakasal na lalaki. 5 of them were foolish and 5 were wise. Yung 5 daw po doon ay matalino, yung 5 naman ay hindi matalino o kaya bobo. Sabi dito, the foolish ones took their lamps. Yung mahina yung diskarte, yung foolish, ay meron silang ilaw. Kasi wala pang kuryente noon. Wala pang kasureko o wala pang Meralco. So, yung kanila pong ilawan, dapat po mayroong langis or oil. Pero sa 10 birhen na ito, sabi dito, the foolish ones took their lamps but did not take any of the oil with them. Hindi nakapasiguro ng oil. But the wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming. Medyo na-delay, no? Na-delay yung coming. Nag-loading. Na-delay po yung pagdating ng ikakasal. And they all became drowsy and fell asleep. Sila po ay mga inantok. Kaya po sila ay halos talagang bar down na. Napatulog na sila. Ngunit nung hating gabi, nakarinig sila ng may sumigaw, "Here's the bridegroom! Nandito na yung ikakasal! Come out and meet him!" Kasi po sa kanilang culture, ang lalaking ikakasal pupunta doon sa babaeng ikakasal. So, may kasama po siyang mga kaibigan pagpunta doon. So, mga babaeng ito, nag-aabang sana. Sila ay kasama ng ikakasal na lalaki, papunta doon sa kanilang pipresentaran. But then the virgins woke up and trimmed their lamp. Nasikaso na nila yung kanilang ilawan. The foolish ones said to the wise, sabi po ng mga B.O. na mga babae, hindi sila nakapaghanda, sabi nila doon sa mayroong mga ilaw na bastante yung oil, sabi nila, "Pwede ba, please naman, pahiramin niyo kami, o lagyan niyo ng
konti itong ilaw namin para kami makasama sa bridegroom, sa ikakasal, pagpunta doon sa bahay ng bride. Pero sabi ng mga matatalinong babae, kung babalyuhan ni kamo or bibigyan namin kayo ng oil, pareho tayo mauubusan, hindi sasapat. Kaya sabi nila, no, they replied, there may be not enough for both of us. Instead, go out and pumunta kayo doon sa nagtitinda ng oil and buy some for yourself. But while nawala po sila para bumili sila ng oil, dumating na yung kanilang pinakahihintay na moment. Dumating na po yung inaantay nilang lalaking ikakasal at nakasama po sila doon sa pupuntahan na bride. Nakapunta sila doon, may party sila doon, may rejoicing sila kasi may ikakasal. So, naiwanan po sa maikling salita. Sabi nung verse 11, later the others also came, Lord, 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 buksan mo ang pinto para sa amin. Nandito na kami, nakabili na po kami ng oil. But he replied, truly I tell you, I don't know you. Hindi ko kayo kilala. Therefore, ang lesson po ay nasa Matthew 25 verse 13. Therefore, keep watch. Magbantay kayo because you do not know the day or the hour. Ito po ay isang parabola at ito po ay nakihahalin tulad ng kwento, mga kaibigan, sa Matthew 42 to 44. Sabi po dito, therefore keep watch. Pareho po yung word na ginamit. Therefore, magbantay kayo. Dahil, sabi po dito, therefore keep watch because you do not know what day the Lord will come. Ang pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo ay ating inaantay. Wala po tayong ibang dapat antayin na pinaka-big moment ng buhay natin. Although we are so excited na lumaki, mapabantayan natin ang ating mga apo, makagraduate sa college, ang ating mga pinapaaral sa high school man yan, elementary man yan, or kindergarten man yan. We are so excited to see our loved ones na nakakatapos ng kanila pong mga pinaghihirapan at we are excited to go to other places, to just enjoy. Pero hindi po yan ang pinakabantayan natin. Hindi po yung mga inaantay nating mga okasyon ng kasalan, naghahanda. Sa natural, no? Halimbawa, may inaantay tayong mga okasyon, may mga gathering ng mga magka-classmates na elementary. It's very memorable, very precious po yung mga gathering na gano'n. Exciting. Pero, hindi po yun ang pinakadapat nating paghandaan. Ang pinakadapat nating paghandaan na hindi po natin mag-miss out ay yung second coming ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, because you do not know what the day the Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time the thief is coming, he should have kept watch, and that would have not left his house be broken into. Verse 44, so you also must be ready. Tayo daw po ay maging ready, mga kaibigan. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Ang anak ng Diyos o ang Panginoong Jesucristo na isinilang, naging tao, no? Ni Virgen Maria, the Son of Man will come sa panahong hindi natin ina-expect. No? Ang second coming ng Panginoon, pagbabalik muli, ay darating siya na hindi natin alam yung exact oras. Kasi kahit po ang mga angels, hindi nila alam. Even the angels, they do not have an idea kung kailan po. Even the Son, only the Father knows kung kailan po yun. So, yan po ang pag binasa po natin ang Luke 12:34 to 40,
at ang Matthew 24 to 13. Pero kanina, about sa parable po ng 10 virgins, mga kaibigan, ay it is a story that has a meaning. We must be ready. We must be prepared. Ang pinaka-big time na dapat natin hindi ma-miss out, hindi po natin maipawalang bahala ay yung pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo. At all of the signs are leading to that, na talaga po mas nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Lahat ng tanda ng huling araw ay nagpapahayag ng Panginoong Jesus nga po ay babalik muli. Yung ating pong nabasang parabola ay about po sa wedding, no? About po sa wedding na darating. Ang betrothal po o yung pagpamamalikan o pagiging engaged po ng mag-asawa sa Hebrew o kaya po sa Jewish culture, ina-arrange ng mga ama, no? Patriarchal po sila. Authority ang ama, no? Pag anusin natin ang ama, masusunod yon. At yung bride po, mag-aantay lang siya, no? Yung bride, yung ikakasal. Actually, makakatanggap pa nga siya ng amount mula sa kanyang pong magiging bridegroom, no? At ang kanyang magulang ay babantayan. Titingnan ng ama kung ready na ang kanyang anak na ikakasal. So, pag-presentar, babalik, hindi po muna sila magsasama, hindi muna sila mag-live-in, sila po ay babalik po muna yung lalaki doon sa bahay ng kanyang ama at gagawa po siya ng tirahan nila bago sila ikasal. So yun po yung culture ng Jewish people. Parang nahahalin tulad naman po sa John chapter 14, sabi doon, I'll go, sabi ni Jesus, I will go to prepare a place for you. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. Kaya si Jesus po, after siyang ipinako sa krus, nabuhay siya ulit, pero umalis po siya, umakyat po siya sa langit. I'll go to prepare a place for you so that for where I am, you will be there also. At sa tamang panahon, only the Father God knows when po si Jesus babalik muli sa atin, sa mga taong kanyang iniligtas, sa body of Christ o sa church, sa mga believers, no? Sila po yung bride, sila doon ikakasal, ang church ikakasal kay Kristo. Kung paano minahal ni Kristo ang simbahan na ibinigay niya ang kanyang buhay para mas-save ang simbahan. Jesus died on the cross. So makikita po natin na ang bride is tayo pong church, tayo pong believers. Dapat sumuot tayo ng puti, kailangan pong huwag madudungisan ang ating pong pagiging bride. Ibig sabihin, our loyalty to God, our allegiance to God. Wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang jujusan o jujusin, wala tayong ibang yuyukuran, kundi ang Diyos na buhay. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, yung bridegroom, gagawa po siya ng bahay. Covenanted bilang mga tumanggap sa Panginoon. Yung marriage contract is a covenant sa ikakasal. Tayo rin po na mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Tayo po ay grace covenanted with God. At yung symbolic po na mga ginagawa nila sa kasal ay meron pong mga feasting or pag-iinom, drink wine that symbolizes na kanilang sinisilyuhan yung kanilang pong relasyon ng bilang mag-aasawa. Tayo naman po, yung communion is ginagawa po natin na umiinom tayo ng wine, ng juice sa communion, kumakain tayo ng piece of bread that typifies the blood and the body of Jesus bilang pong
church, tayo po ay ikakasal sa Panginoon. At we do communion as a reminder that we are saved by grace through Jesus Christ our Lord, and siya ay darating ulit para sa atin. So, yung preparation po ng pagbalik ng groom ng Jesus is dapat ginagawa natin. Malinis ang ating mga tahanan, malinis ang ating buhay as a believer. Huwag po tayong mamumuhay sa carousing or sa sobrang mong pag-i-enjoy sa mga bagay sa mundo. For he who loves the world loves not the Father. The love of the Father is not in him. No? Everything that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, yung po yung mga pwedeng makadungis sa atin o kaya po makahinder sa atin, no? Sa ating pakikipag relasyon sa marriage supper of the Lamb na tinatawag. So mga kaibigan, tayo po ay maging handa para po sa pagdating ng ating bridegroom, si Jesus. Babalik siya muli, na kung saan covenanted siya sa church. Tayo po as a church, we have to be holy, for no one can see God unless we live holy. No? Sabi kasi sa 2 Timothy 3-4, this know, ito ang mangyayari, alamin ninyo, that in the last days, sa mga huling araw, katulad nito, perilous times, mga mahirap na araw, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own. Sapagkat ang mga tao yung magiging mapagmahal ng kanilang mga sarili, mga kubitos, no? Ibig sabihin, mapag-angkin, no? Ng mga bagay na kahit hindi sa kanila, boasters, mga mapagpaimbabaw, proud, ibig sabihin, mayroong pride, no? The blasphemers, naninira, disobedient to parents. Sino po yung mga hindi na sumusunod sa magulang? Disobedient to parents, unthankful, unholy, without, sa verse 3, without natural affection, truce breakers, false accuser. Mali po pala yun na magtitistigo ng hindi naman totoo, na bayaran lang, nagtitistigo. Nako, ayaw po ng Lord niyan, no? Na false witness, or inconsistent ata ito, no? 2 Timothy 3-4. Fierce, matapang, no? Ilagay naman sa lugar yung pagiging matapang, no? Kahit wala sa karapatan ay malupit pa rin. Despisers of those that are good. Winawalang mahala ang mga mabuti, no? Mahirap na po ngayon sa generation natin. Ang mabuti na tinatawag na bad at ang bad tinatawag na good. Binamaligtad na ang katotohanan. Ako, sabi sa verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. So, ito po yung ilan sa mga description ng mga tao ngayong mga panahong huling araw. Kaya sabi po dito, perilous times, mga mahirap na sandali ang dumarating sapagkat lalo na po pag binasa natin po, mas masasaktan talaga yung mga masasaktan kasi matindi po ang mga description ng mga huling araw. Kaya po, isa lang po, anyway, kahit na masakit ang katotohanan, but it's better po na tayo'y ma-rebuke na ngayon. Open rebuke is better than secret love. Sapagkat pag na-rebuke tayo, magbabago tayo pag alam natin na mali tayo, no? Unless that meron tayong yung willingness to change, ay magbabago tayo. Pero mga kaibigan, pag wala tayong kumbaga maraming tao na nagiging seared, ibig sabihin, may kalyo na yung puso, yung konsensya, hindi nila yun iniisip kahit ma-displeased o kaya hindi mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Hindi po tayo kasali doon. Dapat po tayo bilang mga mananampalataya o kaya po as believers of Christ,
We must be prepared to live godly or to live lives that are worthy sa Panginoon. No? Doers of good, not evil. Okay? So, sa atin pong natutuhan ngayon, tayo raw po ay maghanda sapagkat ang bridegroom ay darating. At tayo po ay maghanda. No? Katulad po ng wise virgin, sana po handa tayo of having an oil sa ating pong mga lamp. Ibig sabihin po, nag-prepare tayo para sa pagbabalik muli ng Panginoon. Maging handa po tayo. At yung Holy Spirit that typifies the oil is within us. At kahit na anong mangyaring kahirapan, anong pong mangyari sa mundo, ay hindi tayo po babaliktad sa ating pananampalataya, ang allegiance natin sa Diyos pa rin. At paano tayo maging handa? Kaya katulad po nito na may mga napapakinggan tayo, na mga nangangaral ng salita ng Diyos, we have to be grateful dahil meron pong nangangaral. Okay po? So, thank you so much for watching. Yan po yung wedding, yung kasalan sa Jewish culture at na-mention po sa ilang verses sa Bible na tayo ikakasal din sa Panginoong Jesucristo at siya po ay naghahanda ng mansyon para kung saan siya ay doon din tayo. At pag ating minasa po ang John 14 verse 6, sabi kasi ni Thomas, disciple Thomas, Lord, how can we go there? Paano kami makarating dyan sa mansion mo? We do not know how. We do not know the way. And Jesus said, I am the way. I am the way. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Pag tinanggap natin, in-acknowledge natin, in-admit po natin, nagpakumbaba tayo, na hindi natin kayang maligtas ang sarili natin, it's only Jesus. If we admit that Jesus is the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. Kaya po, tayo po ay naging handa sa pagbalik muli ng Panginoon dahil ngayon pa ay nakakapakinig na po tayo. Blessed are those that hear the word, sapagkat napapaalalahanan tayo, mamuhay tayong may kabanalan sa mundong ito, sa ating pag-aantay. Nandiyan po yung mga tukso sa buhay, nandiyan po yung mga bisyo na siguro, depende kasi sa level ng pagka-addict ng isang tao sa isang bisyo. Nevertheless, the Lord will give us the grace. Tutulungan tayo ng Lord kahit na po ating kaman sa bisyo, kaya kang baguhin ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. God can touch you. God can change you. God can deliver you. God can set us free sa anumang pong mga gapos ng mga bisyo, mga temptation sa buhay. Our God is powerful and He will deliver us and help us. So, join me po sa isang maikling panalangin. Panginoon, ipinapanalangin ko po ang aking mga tagapakinig ngayon, Ama. I pray na maunawaan po nila ang iyong mga salita at huwag po itong nakawin sa memory nila, sa puso nila, Lord, na mai-apply namin ang iyong mga salita, that we have to prepare for you, Jesus is coming again. Katulad nga po ng isang awitin, Ama, si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay, si Kristo mabalik iraray. Lord, I believe in you. I believe that you are the way, the truth, and the life. Lord, help my listeners, Lord, ano ang mga pinagdadaanan nila, mga problema, mga tukso, mga suliranin. Give them the grace to overcome. Help them, Lord. Help them to cry out to you. Abba, Abba Father, you are our Father. Lord God, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isang nakikinig ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay buhay na Diyos at wala pong imposible sa iyo. Lord, pagalingin mo po ang sino mong may sakit at karamdaman. Iyo pong ibaran sila mula, Panginoon, sa kanilang pong mga kinakasadlakan ng mga suliranin, mga kinakasadlakan ng sakit at karamdaman. In Jesus' name, Lord, thank you for there is victory in your name. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Well, friends,
Napakadali lang po ng gift of salvation. Sabihin mo lang sa Panginoong Jesucristo, ang panalangin katulad nito, nagbumula sa puso mo, sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pag-disobey sa iyong mga utos. Panginoon, humingi po ako ng tawad. Panginoon, ako po ay naniniwala na ikaw ang tagapagligtas at wala ng iba. Isulat mo po ang pangalan ko sa attendance sa langit. Isulat mo po ang pangalan sa po, Panginoon, sa Book of Life, that me and my loved ones also will be saved. Lord, maraming salamat. Amen. Well, friends, thank you so much for joining me today. Si Ate Chusi po ito at sa Lado Technical. Kasama po natin ang mga butihin nating technicians, si Kapitan Ariel Camarote, si Bert Marmol, at saka si Steven Papis. Thank you so much for joining me. God bless us all.